Ang gabing iyon, ang gabing nakita ko sa isang video ang sarili kong asawa, na pinangungunahan ang buo niyang pamilya sa pagbugbog sa aming nag-iisang anak. Ang hiya, ang kahihiyan na naramdaman ko, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Isang kahihiyan na halos ikamatay ng aking puso bilang isang ama. Sa loob ng 12 taon, ibinuhos ko ang buhay ko sa pagiging doktor para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Ang akala ko, habang nagpapakahirap ako, siya ang nagsisilbing ilaw ng aming tahanan. Pero sa likod ng aking mga sakripisyo, tila ako'y nag-iisa. Para sa kanila, ako ay isang amang laging wala. Isang asawang walang pakialam. Umalis ako para sa isang kumperensya na may tiwala sa puso. Ngunit hindi nila alam na sa isang simpleng mensahe mula sa isang kapitbahay, hawak ko na ang kanilang pinakatatagong lihim. Ang video. Iyon ang aking lihim na yaman. Ang aking alas. Ang amang akala nila'y bulag, ay nakakita na sa lahat. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para maibalik ang dangal ng aking anak. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na maalala nila hanggang sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Kung naranasan mo na ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinakamamahal mo, pakilik at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Ang pangalan ko ay Jose Reyes. Ika-47 minuto ng umaga nang pumasok ako sa parking lot ng ospital. Ang mahalumigmig na hangin ng Disyembre, iyon ang sumalubong sa salamin ng aking sasakyan. Bilang isang trauma surgeon sa isang malaking medical center dito sa Metro Manila, ang mga duty sa madaling araw ay naging parte na ng buhay ko sa loob ng 12 taon na paglilingkod. Kinuha ko ang aking dermos na naglalaman ng mainit na kapeng barako. Iyong matapang. Iyong natutunan ng timplahin ng anak kong si Miguel, eksakto sa paraan na gusto ko. At naglakad ako papunta sa pasukan ng mga empleyado. Habang naglalakad, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking anak. Good luck sa mga operasyon mo ngayon, pa. Huwag mong kalimutan, pag-uwi mo, bubuin natin yung treehouse. Napangiti ako. Agad akong nag-reply. Hindi ko yan papalampasin, champion. Mahal kita. Kakasyam na taon lang ni Miguel noong nakaraang buwan. At nitong mga huling araw, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Isang pagbabago na unti-unting gumuguhit ng kaba sa dibdib ko. Napansin ko na nagiging mas tahimik siya. Lalo na kapag kasama namin ang pamilya ni Marisa. Ang aking asawa. Tuwing linggo, kapag nasa bahay kami ng mga Santos, para sa aming lingguhang hapunan, si Miguel ay laging nasa isang sulok. Nakayuko. Tila may sariling mundo. Pinipilit kong isipin na baka pagod lang siya. O baka naman, nagbibinata na. Pero iba eh. Iba ang nararamdaman ko. Si Marisa, palagi niyang sinasabi na, isang face lang yan, Joy. Ganyan ang laging sagot niya. Hayaan mo siya. Ang pinsan niyang si Marco, tinutulungan lang siyang maging matigas. Alam mo na, para hindi maging lampa. Pero, naging isang batang tahimik din ako noon. At alam na alam ko ang mga senyales. Ang mga senyales ng isang batang hindi lang basta nananahimik. Ang senyales ng isang batang natatakot. Isang gabi, malinaw pa sa isip ko. Nasa malaking sala kami ng mga biyenan ko. Ang pamilyang Santos. Maingay ang lahat. Malalakas ang tawanan. Si Marisa, masayang-masaya na nakikipagkwentuhan sa kanyang kapatid na si Susan at sa kanyang mga magulang. Pero si Miguel, nakaupo sa tabi ko. Mahigpit ang kapit sa braso ko. Ang mga mata niya, nakatutok lang sa sahig. Bawat malakas na tawa mula sa kabilang parte ng sala, tila nagpapakaba sa kanya. Bawat paglapit ng pinsan niyang si Marco, ay nagpapayuko sa kanya. Anak, ayos ka lang, bulong ko sa kanya. Tumango lang siya, pero hindi siya tumingin sa akin. Isang tango na walang buhay. Isang tango na nagsasabing, huwag na po tayong mag-usap dito, Papa. Nakita ko kung paano siya tingnan ni Marco. Isang tingin na may halong pang-aasar. May ibinulong si Marco sa kanyang ina, kay Susan, at pagkatapos ay pareho silang tumawa habang nakatingin sa direksyon namin. Si Marisa, wala siyang napansin. O baka naman, pinili niyang huwag pansinin. Para sa kanya, ang lahat ay normal. Masaya. Isang perpektong pagtitipon ng pamilya. Paulit-ulit na nangyari ang eksenang iyon. Bawat pagbisita namin sa mga Santos, ay tila isang pagsubok para kay Miguel. At bawat pag-uwi namin, nararamdaman ko ang bigat sa kanyang mga balikat na unti-unting nawawala habang papalayo kami sa bahay na iyon. Pagdating sa aming sariling bahay, doon lang siya muling ngumingiti. Doon lang muling lumalabas ang kislap sa kanyang mga mata. Kapag kaming dalawa na lang ang magkasama,
Bumabalik ang Miguel na kilala ko. Ang masayahin, ang bibo, ang matanong. Pa, kailan natin sisimulan yung tree house? Tanong niya isang gabi, habang naglalaro kami ng Lego sa sahig. Sa lalong madaling panahon, anak. Kapag hindi na masyadong busi si Papa sa ospital, sagot ko. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang aking mga alalahanin. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay panandalian lang. Dahil kinabukasan, may panibagong paanyaya para sa hapunan sa bahay ng mga santos. At muli, nakita ko ang pagbabagong iyon. Ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa kanyang mukha. Sinubukan kong kausapin si Marisa tungkol dito ng masinsinan. Marisa, napapansin mo ba si Miguel? Hindi siya komportable sa pamilya mo. Sabi ko sa kanya isang gabi, habang naghahanda kami para matulog. Huminto siya sa pagsusuklay ng kanyang buhok at tumingin sa akin mula sa salamin. Ano ka ba naman, Joy? Praning ka na naman. Mahal na mahal ng pamilya ko si Miguel. Baka pagod ka lang sa trabaho, kaya kung ano-ano na ang naiisip mo. Hindi ito imahinasyon, Marisa. Nakikita ko, nararamdaman ko. May mali, giit ko. Umikot siya at hinarap ako. May iritasyon sa kanyang mukha. Ang mali, Joy, ay palagi kang naghahanap ng mali. Pamilya ko yon. Mababait silang tao. Huwag mong bigyan ng kulay ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, hindi na niya ako pinansin. Sa gabing iyon, habang mahimbing na siyang natutulog, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Miguel. Pinagmasdan ko ang payapa niyang mukha. Ang kanyang maliit na dibdib na marahang tumataas at bumababa. Sa kanyang pagtulog, tila nawawala ang lahat ng takot at bigat na dinadala niya kapag siya'y gising. Sino ang maglalakas loob na saktan ang isang anghel na tulad nito? Hinaplos ko ang kanyang buhok at may ibinulong sa hangin. Isang pangako. Hindi ko ito palalampasin. Malalaman ko kung ano ang nangyayari sa'yo. Anak. Pangako yan. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang katotohanang malalaman ko ay mas masahol pa sa pinakamasamang bangungot na kaya kong isipin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na puno ng pag-aalala. Abala ako sa ospital, mga operasyon, pagbisita sa mga pasyente, tambak na papeles. Sinubukan kong isawsaw ang sarili ko sa trabaho. Umaasang mapapawi nito ang mga agam-agam na bumabagabag sa isip ko. Pero sa tuwing mag-isa ako sa aking opisina, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumabalik ang imahe ni Miguel. Ang kanyang mga matang malungkot, ang kanyang pilit na ngiti. Isang tanghali, habang binabasa ko ang mga medical record, tumunog ang telepono sa aking desk. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpatigil sa akin. Elenita Ramos. Si Elenita, siya ang hipe ng Pediatrics Department. Pero higit pa doon, isa siya sa mga pinakamatalik kong kaibigan sa ospital. Kasama ko siya mula pa noong mga araw namin bilang mga resident doctor. Kilala namin ang isa't isa, hindi lang bilang mga kasamahan, kundi bilang mga taong may sariling pamilya at pinagdadaanan. Joy, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses niya, seryoso. Libre ka ba para mananghalian? May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ko. Hindi normal kay Elenita na tumawag ng ganoon. Karaniwan, nagte-text lang siya o dumadaan sa opisina ko nang walang pasabi. Naman, Lenny. Saan tayo? Sagot ko, pilit na pinapasigla ang aking boses. Sa cafeteria na lang. Magkita tayo doon sa loob ng 10 minuto. Nagkita kami sa isang maliit na mesa sa sulok ng maingay na cafeteria ng ospital. Ang amoy ng pagkain at ang halo-halong boses ng mga doktor at nurse ay tila hindi ko napapansin. Ang buong atensyon ko ay nakatuon kay Elenita. Ang itsura niya ay seryoso, professional. Iyong mukha na nakikita ko sa kanya kapag may seryosong kaso siyang hinahawakan. Pero ang mga mata niya, may iba akong nakikita sa mga mata niya. Pag-aalala. Isang pag-aalala na higit pa sa pakikipag-usap sa isang kasamahan. Nakita ko si Miguel noong nakaraang linggo. Panimula niya, habang hinahalo ang kanyang sopas na arroz caldo, na hindi man lang niya tinitikman. Napahigpit ang hawak ko sa aking tinidor. Dito sa ospital, tumango siya. Dinala siya ni Marisa para sa isang regular na check-up. Huminto siya sandali, tila nag-alangang ituloy ang sasabihin. Joey, sabi niya, at tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. May mga pasa si Miguel sa bandang itaas ng kanyang mga braso. Parang may humaplos na malamig na kamay sa aking bato. Ang mga hinala ko, ang mga takot na pilit kong itinatago sa sulok ng aking isip, ay biglang nabigyan ng pangalan. Pasa. Anong klaseng pasa, Lenny? Tanong ko, ang boses ko'y halos hindi lumalabas. Mga marka ng daliri, sagot niya.
4 sa bawat braso. Tugmang-tugma sa itsura ng isang taong hinawakan siya, ng napakahigpit. Isang matanda. Sa isip ko, nakita ko ang eksena. Ang maliliit na braso ng aking anak, na minamarkahan ng galit ng isang mas malaking kamay. Sino? Sino ang gagawa noon sa kanya? Sumandal si Elenita, at ibinaba ang kanyang boses. Idinokumento ko ito, Joy. Kumuha ako ng litrato. Pero ang paliwanag ni Marisa, sapat na para hindi ako makakilos ng walang mas matibay na ebidensya. Anong sinabi niya? Sabi niya, naglalaro daw si Miguel kasama ang mga pinsan niya. Naghahabulan. At sa sobrang likot, nahawakan daw siya ng mahigpit ng isa sa mga kalaro para hindi siya matumba. Isang aksidente, sabi niya. Isang aksidente. Isang salita na tila, isang malaking panakip sa isang mas malaking kasinungalingan. Kilala ko si Miguel. Hindi siya malikot sa paraang makakasakit sa sarili. Maingat siya. Sinasabi ko sa iyo ito bilang isang kaibigan. Joy. Hindi pa ito isang opisyal na ulat. Pagpapatuloy ni Elenita. Pero kailangan mong malaman. Kung makikita ko ulit si Miguel na may mga katulad na marka, wala akong pagpipilian. Kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Ang mga salita niya ay tumusok sa akin na parang mga karayom. Ang isang kaibigan ay nagbibigay ng babala. Ang sistema ay naghihintay. At ako, bilang isang ama, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nakatulala lang ako. Ang isip ko ay tumatakbo ng 1,000 milya kada oras. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang takot sa pamilya ni Marisa. Ang mga pasa. Salamat, Lini, sabi ko sa wakas. Salamat sa pagsasabi mo sa akin. Hindi na ako kumain. Wala na akong gana. Ang tanging nararamdaman ko ay isang lumalaking galit at isang nakakabinging takot. Galit para sa kung sino man ang gumawa nito sa anak ko. At takot dahil sa unang pagkakataon, naisip ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Paano kung ang aking asawa, si Marisa, ay alamang tungkol dito? O mas malala pa, paano kung kasama siya rito? Ang simpleng pag-aalala ng isang ama ay naging isang bangungot. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ako maaaring maging isang tahimik na tagamasid lamang. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Kahit na ang kalaban ko pa, ay ang pamilyang pinili kong mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Elenita, nagbago ang lahat. Ang bawat oras na kasama ko, ang aking anak, ay naging isang investigasyon. Ang bawat tingin, bawat kilos, bawat salita ni Miguel, ay binibigyan ko na ng kahulugan. Nagsimula akong magsulat. Sa isang maliit na notebook na itinatago ko sa aking bag. Isinusulat ko ang lahat. Ang petsa, ang oras, ang mga pagbabago sa mood ni Miguel. Linggo. Pagkatapos ng hapunan sa mga santos. Si Miguel, hindi nagsasalita sa kotse. Nakatingin lang sa labas ng bintana. Malungkot. Martes. Tinawagan siya ng kanyang lolo Ricardo. Ayaw sagutin ni Miguel ang telepono. Nagkunwari siyang natutulog. Huwebes. Umuwi si Miguel galing sa pagbisita sa bahay ng kanyang tita Susan. May maliit na galos sa kanyang pisngi. Sabi ni Marisa, nadapa lang daw. Nadapa lang. Isang salitang napakadaling sabihin. Isang salitang nagiging panakip sa libo-libong tanong. Nakita ko kung paano bumalik ang sigla ni Miguel kapag kaming dalawa lang ang nasa bahay. Habang ginagawa namin ang balangkas ng kanyang pinapangarap na tree house sa aming bakuran, naririnig ko muli ang kanyang tawa. Isang tunog na parang musika sa aking pandinig. Isang tunog na natatakot akong baka hindi ko na muling marinig. Pa, dapat lagyan natin ng secret passage dito, sabi niya habang itinuturo ang isang bahagi ng plano. Magandang ideya yan, anak, sagot ko. Para walang ibang makakapasok kundi tayong dalawa lang. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. At sa mga sandaling iyon, gusto kong itigil ang oras. Gusto kong manatili kami sa maliit na mundong iyon, kung saan ligtas siya, kung saan masaya siya. Pero ang katotohanan, laging kumakatok. Isang Biyernes ng gabi, inanunsyo ni Marisa habang naghahapunan kami, tumawag si Mama. May maliit na salo-salo sa linggo. Birthday ng pinsan mong si Marco. Kailangan nating pumunta. Agad kong nakita ang reaksyon ni Miguel. Ang hawak niyang tinidor ay biglang bumagsak sa kanyang plato. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, na para bang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Doon ako nagpasya. Hindi na pwede. Hindi na muli. Hindi tayo pupunta, sabi ko sa mahinahon ngunit matatag na boses. Nagulat si Marisa. Ano? Bakit hindi? Dahil may iba tayong plano, sagot ko.
Tatapusin namin ni Miguel ang treehouse. Pwede namang sa ibang araw yan. Joy. Giit ni Marisa, tumataas na ang boses. Pamilya ko yon. Kaarawan ng pamangkin ko. Ano na lang ang sasabihin nila? Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila. Marisa, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang nararamdaman ng anak ko. At ayaw niyang pumunta. Doon na sumabog ang lahat. Ikaw ang nagdedesisyon para sa kanya. Sigaw ni Marisa, at ibinagsak niya ang kanyang mga kubyertos sa mesa. Nagiging paranoid ka na. Joy, ano bang problema mo sa pamilya ko? Palagi mo na lang kaming sinusubukang ilayo sa kanila. Kontrolado ka masyado. Ang mga salitang iyon, paranoid, kontrolado. Mga salitang idinisenyo para iparamdam sa akin na ako ang may problema. Na ako ang gumagawa ng gulo. Hindi ako paranoid, kalmado kong sagot. Nagiging ama lang ako. Isang amang nakikita na hindi komportable ang kanyang anak. Kalokohan. Sabi niya, mahal na mahal nila si Miguel. Ikaw ang gumagawa ng problema kung saan wala naman. Pagod na ako sa'yo. Tumayo siya at umalis sa hapagkainan. Iniwan kaming dalawa ni Miguel sa katahimikan. Hinintay kong kumalma ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, nang marinig kong bukas na ang shower sa aming kwarto, alam kong pagkakataon ko na. Kumatok ako sa pinto ng kwarto ni Miguel. Anak, pwede bang pumasok si Papa? Isang mahinang opo ang narinig ko mula sa loob. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Naglalaro ng isang maliit na robot. Pero alam kong hindi talaga siya naglalaro. Ang isip niya ay nasa ibang lugar. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Narinig mo ang pag-aaway namin ng mama mo kanina. No. Tumango siya. Hindi pa rin tumitingin sa akin. Anak, sabi ko sa pinakamalumanay na boses na kaya ko. Pwede mo bang sabihin kay Papa ang totoo? Ano ba talaga ang nangyayari sa bahay ni na lolo at lola mo? Matagal siyang hindi nagsalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng aircon at ang tibok ng sarili kong puso. At pagkatapos, sa isang boses na parang bulong, nagsim. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing sinubukan kong kausapin si Miguel, isang peder ng yelo ang namagitan sa amin ni Marisa. Hindi na kami nag-uusap. Ang mga sagot niya sa akin ay maikli at malamig. Ang aming bahay, na dati puno ng init at tawanan, ay naging isang lugar na puno ng nakabibinging katahimikan. Sa gitna na malamig na pakikitungong ito, isang email ang dumating. Isang imbitasyon. Isang imbitasyon para sa akin na maging isa sa mga tagapagsalita sa isang malaking kumperensya ng mga surgeon sa Singapore. 3 araw. Isang malaking karangalan para sa aking propesyon. Ang PETSA. Disyembre 22. Malapit na ang Pasko. Sa normal na sitwasyon, agad ko itong tatanggihan. Ang Pasko para sa akin ay para sa pamilya. Para sa pagbubuo ng mga alaala kasama si Miguel. Walang anumang kumperensya o karangalan ang makakapantay sa halaga ng mga sandaling iyon. Ngunit nang ipakita ko ito kay Marisa, umaasang sasangayon siya na hindi ko ito dapat tanggapin, ibang reaksyon ang nakita ko. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Wow, Joy! Ang galing naman, sabi niya. Ang boses niya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ay naging masigla. Dapat tanggapin mo yan. Isang malaking oportunidad, yan para sa'yo. Nagulat ako. Pero, malapit na ang Pasko, Marisa. Ayokong iwan si Miguel. Ano ka ba? Sabi niya, at hinawakan pa niya ang aking braso. 3 araw lang naman. Isipin mo ang magiging epekto niyan sa iyong karera. Bukod pa diyan, huminto siya sandali. At ang mga sumunod niyang sinabi, ang siyang nagtanim ng tunay na pagtataka sa aking isip. Huwag kang mag-alala para sa amin ni Miguel. May mga plano na kami ng pamilya ko para sa mga araw na yan. Gusto ni Mama na doon na kami magstay sa kanila para magbake ng mga Christmas goodies at maghanda para sa Noche Buena. Ang kanyang pagpupumilit ay kakaiba. Masyado siyang masigasig. Masyado siyang masaya sa ideya na alis ako. Isang tanong ang umikot sa isip ko. Bakit? Bakit gusto niya akong umalis? Lalo na ngayon. Ngayong alam niyang may mga alalahanin ako tungkol sa kaligtasan ni Miguel sa piling ng kanyang pamilya. Hindi ko alam, Marisa. Parang hindi tama, sabi ko, umaatras. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Hay nako, Joy, sabi niya, at bumitiw sa aking braso. Heto na naman tayo. Palagi mo na lang pinagdududahan ang pamilya ko. Hindi ba pwedeng maging masaya na lang ako para sa'yo? Para sa tagumpay mo. Muli, ginamit niya ang taktikang iyon. Pinalabas niya na ako ang may problema.
Na ako ang nega. Na ako ang humahadlang sa sarili kong tagumpay. Hindi sa ganoon. Kung hindi mo yan tatanggapin, Joy, patutunayan mo lang ang sinasabi ko. Na kinokontrol mo kami. Na gusto mong ilayo kami sa pamilya ko. Na paranoid ka, putol niya sa akin. Natahimik ako. Na corner niya ako. Kung tatanggi ako, magiging totoo ang lahat ng kanyang mga akusasyon sa kanyang isip. Magkakaroon ng mas malaking gulo. Kung tatanggapin ko, iiwan ko ang aking anak sa isang sitwasyon na hindi ako panatag. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang binabanggit ang tungkol sa Singapore. Araw-araw. Na para bang isa itong kampanya. Naisip mo na ba? Sayang ang oportunidad. Tinawagan ko si Mama. Excited na silang makasama si Miguel. Ito na ang pagkakataon mong makabawi sa lahat ng oras na wala ka dahil sa trabaho. Ang huli niyang sinabi, ang siyang pinakamasakit. Ginamit niya ang sarili kong pagkukulang laban sa akin. Sa huli, napagod na ako. Napagod na akong makipagtalo. Napagod na akong maramdaman na ako ang kontrabida sa sarili kong pamilya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop, binuksan ko muli ang email. Tinitigan ko ang imbitasyon. Siguro, tama nga siya. Siguro, praning lang talaga ako. Siguro, kailangan ko lang magtiwala. Sa isang malalim na buntong hininga, nag-reply ako sa email. Tinantanggap ko ang imbitasyon. Pagkatapos noon, binuksan ko ang isang website para sa pag-book ng flight. At habang tinatype ko ang mga detalye ng aking biyahe, isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking buong katawan. Pakiramdam ko, may mali. May isang malaking pagkakamali akong ginagawa. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang hakbang papalapit sa isang panganib na hindi ko pa nakikita. Pero huli na. Nabuko na ang ticket. Nakatakda na ang aking pag-alis. Ang desisyon na yon, ang pagpindot sa confirm button, ay isang desisyon na pagsisisihan ko habang ako'y nabubuhay. Dahil ang pag-alis kong iyon ay hindi lang isang simpleng biyahe. Ito pala ang senyales na hinihintay nila. Ang pagkakataon para isagawa ang isang bagay na karumaldumal, sa panahong alam nilang wala ako, para ipagtanggol ang aking nag-iisang anak. Ang hotel sa Singapore ay maganda. Maluwag ang kwarto. Malamig ang hangin sa labas. Pero ang isip ko ay nasa Pilipinas. Nasa bahay. Nasa anak kong si Miguel. Ang presentasyon ko sa komperensya ay naging matagumpay. Maraming bumati sa akin. Mga doktor mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang mga papuri nila ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking tainga. Sa loob ng 2 araw na pananatili ko roon, ilang beses kaming nag-video call ni Miguel. Laging kasama si Marisa. Ang mga pag-uusap ay maikli. Si Miguel ay laging mukhang pagod. Ang mga ngiti niya ay pilit. Si Marisa naman ay malamig. Halos hindi tumitingin sa akin sa screen. Sinasabi niyang abala lang sila sa paghahanda para sa Pasko. At ako, pinili kong maniwala. Gabi ng Disyembre, 23. Pagkatapos ng lahat ng gawain, bumaba ako sa bar ng hotel. Umorder ako ng isang basong alak. Umaasang makakatulong ito na pakalmahin ang aking diwa. Umupo ako sa isang sulok. Pinagmamasdan ang ibang mga bisita na masayang nagtatawanan. At habang nakaupo ako roon, libo-libong kilometro ang layo, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong pamilyar sa akin. Si Mang Ben, ang aming kapitbahay. Binuksan ko ang mensahe. Ang mga salita ay simple lang. Pero ang bigat ay parang isang malaking bato na biglang bumagsak sa aking dibdib. Joy, tawagan mo ako. Agad. Tungkol kay Miguel. May video ako. Video. Anong video? Ang dugo sa aking katawan ay tila biglang nanlamig. Ang ingay ng bar, ang musika, ang tawanan, lahat ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking puso. Agad akong tumayo. Iniwan ko ang aking alak. Mabilis akong lumabas ng hotel. Hindi alintana ang malamig na hangin ng gabi sa Singapore na humampas sa aking mukha. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang numero ni Mang. Matapos kong mapanood ang video sa ikatlong pagkakataon, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa akin. Ang panginginig ng aking mga kamay ay huminto. Ang pagwawala ng aking puso ay kumalma. Ang nag-alab na galit ay naging isang matigas at malamig na bagay sa loob ng aking dibdib. Isang bagay na parang yelo. Ito ang pakiramdam na pamilyar sa akin. Ito ang pakiramdam na nararanasan ko sa loob ng operating room. Kapag ang buhay ng isang pasyente ay nasa bingit ng kamatayan. Isang absolutong kalinawan. Isang kalkuladong pag-iisip. Walang puwang para sa emosyon. Tanging ang susunod na hakbang. Ang tamang hakbang. Tinawagan kong muli si Mang Ben.
Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay flat. Walang emosyon. Mang Ben, sabi ko. Gaano katagal si Miguel sa labas? Mga 10 minuto matapos kong kunan ang video. Tumawag ako sa pulis. Sagot niya, ang boses niya ay puno pa rin ng pag-aalala. Isang anonymous tip. Sabi ko may batang nasa panganib. Dumating sila mga 20 minuto pagkatapos ng video. Pero huli na. Naipasok na siya ni Marisa sa loob. Anong sinabi niya sa mga pulis? Sabi niya, isang di pagkakaunawaan lang daw. Aksidenteng nailock sa labas si Miguel. At naniwala sila. Lalo na't nandoon ang buong pamilya. Sinusuportahan ang kwento niya. Isang di pagkakaunawaan. Ganoon kadali. Ganoon kadaling pagtakpan ang isang krimen. Nasaan si Miguel ngayon, Mang Ben? Nakita ko silang umalis. Mga 1 oras na ang nakalipas. Isang malaking SUV, puno sila. Papunta sila sa bahay ng mga Santos. Habang nagsasalita siya, ang mga daliri ko ay abala na sa screen ng aking telepono. Naghahanap ng mga flight pabalik ng Maynila. Ang pinakamaaga, kahit anong airline, kahit magkano. Mang Ben, may hihilingin akong pabor sa'yo. Isang napakalaking pabor. Kahit ano, Joy. Sabihin mo lang. Yung video. Kailangan mong isave yan. Gumawa ka ng maraming kopya. Ilagay mo sa isang USB. I-upload mo sa isang secure na cloud storage. I-email mo sa sarili mo. Gawin mo ngayon din. Nagawa ko na, Joy. Kanina pa. Ano ang gagawin mo? Nakahanap ako ng flight. Alis sa loob ng 3 oras. Uwi na ako, sabi ko. Bibili ako ng 2 tiket. Isa para sa akin, at isa para sa isang taong sisiguraduhin na ang mga taong iyon ay hindi na muling makakahawak sa anak ko. Habang buhay. Ibinaba ko ang tawag. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Habang binibili ko ang mga tiket online, ang isip ko ay naghahanap na sa aking mga kontak. Nag-scroll ako pababa, lumampas sa mga pangalan ng mga kasamahan, mga kaibigan, mga kamag-anak, hanggang sa makita ko ang isang pangalan na 8 taon ko nang hindi tinatawagan. Isang pangalan na kumakatawan sa isang bahagi ng aking nakaraan na akala ko'y kinalimutan ko na. Ati. Christina Chris Abad. Nag-alinlangan ang aking daliri sa ibabaw ng screen. Si Chris, hindi lang siya basta isang abogado. Siya ay isang mandirigma. Noong mga araw namin bilang mga doktor, siya ang pinakamatapang sa aming lahat. Pero iniwan niya ang medisina. Dahil sabi niya, mas maraming buhay ang maililigtas niya sa korte kaysa sa operating room. Ngayon, isa na siyang family lawyer. Ang pinakamahusay. Dalubhasa sa mga kaso ng child abuse. Ang reputasyon niya ay walang awa sa mga umaapi. Ito na. Wala nang atrasan. Pinindot ko ang call button. 2 ring lang. Isang boses ng babae ang sumagot. Isang boses na matalas at puno ng kumpiyansa. Meteo. Matagal na tayong hindi nag-uusap. Christina, sabi ko, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng tulong mo. Para sa anak ko. Naramdaman ko ang agarang pagbabago sa kanyang tono. Nawala ang pagkakaswal. Ang boses niya ay naging boses ng isang abogadong handa nang pumasok sa laban. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya. Habang nagsasalita ako, ipinadala ko sa kanya ang video. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mga pasa na nakita ni Elenita. Ang mga pagbabago sa kilos ni Miguel. Ang mga pag-uusap namin. Ang pagmamatigas ni Marisa. Ang pagtatakip niya. Lahat-lahat. Hindi ako nag-iwan ng kahit isang detalye. Sa aking isipan, may isa pang bagay na bumabagabag sa akin. Ang pera. Ang malaking halaga na nawawala sa aming joint account. Naalala ko ang sinabi ni Marisa, para daw sa investment. Chris, dagdag ko, may isa pa. Nitong mga nakaraang buwan, may mga malalaking withdrawal sa account namin. Umaabot na yata sa 3 milyong piso. Sabi ni Marisa, para sa negosyo. Ngayon, sa tingin ko, ginamit niya ang perang iyon para pagtakpan ang mga problema sa negosyo ng pamilya niya. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Naririnig ko lang ang kanyang paghinga. Alam kong pinapanood niya ang video. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, nagsalita siya. Ang boses niya ay mas malamig pa kaysa sa akin. Puno ng isang kontroladong galit. Joy, ito ay isang malinaw na kaso ng child abuse. Maraming salarin, planado, at ang biktima ay isang menor de edad na nasa matinding panganib. Kasama na rin diyan ang posibleng financial abuse. Pwede kong ihanda ang mga papeles para sa isang emergency custody order ngayong gabi mismo. Makakalipad ka pabalik ng Maynila bukas ng umaga. Nasa unang flight ako pabalik, sagot ko. Magaling, sabi ni Chris.
Joy, gagawin natin ito sa tamang paraan. Idodokumento natin ang lahat. Bubuo tayo ng isang kasong hindi nila kayang buwagin. At sisiguraduhin ko na ang bawat isang taong nasa video na yan ay magbabayad sa ginawa nila sa anak mo. Huminto siya sandali at pagkatapos ay nagtanong, paano si Marisa? Asawa mo siya. Ang tanong na yon ay hindi man lang nagdulot ng anumang emosyon sa akin. Ang boses ko ay naging kasing talas ng scalpel na ginagamit ko sa operasyon. Hindi ko na siya asawa, simula nang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa aming anak, sabi ko. Ngayon, isa na lang din siya sa mga akusado. Ang biyahe pabalik ng Maynila, ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko. Habang ang eroplano ay lumilipad sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang aking mga mata ay dilat na dilat. Hindi ako natulog. Hindi ako makatulog. Ang tanging ginawa ko sa loob ng 4 na oras na iyon ay panoorin ng paulit-ulit ang video sa aking telepono. Sa bawat panonood, tila mas lalong humihiwa sa aking puso ang bawat eksena. Sinasaulo ko ang bawat sampal, ang bawat tulak, ang bawat masasakit na salita. Sinusuri ko ang mukha ng bawat isa sa kanila. Ang pamilya Santos, ang pamilya ng aking asawa. Nakikita ko ang kanilang galit, ang kanilang pagkamuhi, ang kanilang kasiyahan, habang sinasaktan nila ang isang inosenteng bata. Ang sarili kong anak. Bilang isang siruhano, sanay akong makakita ng mga katawang wasak, mga butong bali, mga sugat na malalim. Pero ang makita ang kaluluwa ng sarili kong anak na winawasak, ng mga taong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Nagdulot ito sa akin ng isang pagduduwal na hindi kayang gamutin ng anumang medisina. 8:00 ng umaga nang lumapag ang eroplano sa NAI. Paglabas ko sa arrival area, agad kong nakita si Chris. Nakatayo siya roon, seryoso ang mukha. May hawak na isang folder na puno ng mga dokumento at isang baso ng mainit na kape. Tila hindi siya natulog. Nakipag-usap na ako sa isang kontak ko sa korte. Sabi niya agad, walang anumang pagbati, habang naglalakad kami ng mabilis papunta sa parking lot. Hawak na natin ang isang temporary restraining order at isang immediate temporary custody para kay Miguel, based sa video. Pero para maging permanente ito, kailangan nating ipasuri si Miguel sa isang medico-legal ngayon din. Hindi pwede, simula ko, dahil gusto ko sanang ako na lang. Pero pinutol niya ako. Hindi, Joy. Ikaw ang ama. Emosyonal ka sa sitwasyong ito. Kailangan natin ng isang taong objektibo. Tinawagan ko na si Elenita. Hinihintay na niya tayo sa ospital. Siya ang gagawa ng opisyal na report. Tumango na lang ako. Tama siya. Sa laban na ito, kailangan naming maging matalino. Kailangan naming sundin ang batas sa bawat hakbang. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. At dumiretso kami, hindi sa ospital, kundi sa isang marangyang subdivision sa labas ng lungsod. Ang bahay ng mga Santos. Habang papalapit kami, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Pero ang isip ko ay nananatiling malamig. Kalmado. Pagdating namin, nakita ko ang kotse ni Marisa na nakaparada sa labas. Nandoon sila. Nandoon ang anak ko. Ako ang unang bumaba. Si Chris ay nanatili sa loob ng sasakyan. May tinatawagan sa kanyang telepono. Naglakad ako papunta sa malaking pinto. Huminga ako ng malalim. At kumatok ako. Ilang sandali ang lumipas, at bumukas ang pinto. Ang aking biyenang lalaki, si Ricardo, ang nagbukas. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na roba, at may isang mapagmataas na ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti, na biglang naglaho nang makita niya ako. Joy, sabi niya, puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo rito? Akala ko, nasa Singapore ka. Sa likod ko, 2 unipormadong pulis ang biglang lumitaw, na tila galing sa kung saan. Ito pala ang tinatawagan ni Chris kanina. Nandito ako para sa anak ko, sabi ko, at dire-diretso akong pumasok sa loob ng bahay, hindi na naghihintay ng paanyaya. Ang sala ay puno ng amoy ng kape at sinangag. Isang tipikal na umaga ng pamilya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakatagong baho ng kasamaan. Bumaba si Marisa mula sa hagdanan. Kasunod ang kanyang kapatid na si Susan at ang kanyang kapatid na lalaki na si Henry. Lahat sila ay may itsura ng mga taong galing sa isang selebrasyon. Mga itsurang pagod ngunit masaya. Ngunit nang makita nila ang mga pulis sa aking likuran, ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. Joy, ano to? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Marisa. Sinusubukang bawiin ang kanyang pagiging dominante. Nang istorbo ka ng isang almusal ng pamilya. Tapos ng drama, Marisa, sabi ko. Malamig. Walang emosyon. Itinaas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang isang still frame mula sa video.
Ang eksena kung saan sinasampal niya ang aming anak. Alam ko na ang lahat. Nakita ko na ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Si Susan ay sinubukang magsalita. Sinabi niyang, disiplina lang yan sa pamilya. Ngunit pinutol siya ng isang boses na tila bakal. Si Chris. Nakapasok na pala siya sa loob. Ako si Atty. Christina Abad. Ang abogado ni Mr. Jose Reyes. Sabi niya, ang boses niya ay pumuno sa buong silid. May dala akong utos mula sa korte. Si Miguel Reyes ay alis sa bahay na ito kasama ang kanyang ama, ngayon din. At lahat kayong naririto ay iniimbitahan sa presinto para magbigay ng salaysay tungkol sa isang kaso ng child abuse. Anak ko, yan. Sigaw ni Marisa. Ang boses niya ay basag na. Hindi mo siya pwedeng kunin. Hindi na lang siya basta anak mo, Marisa, sagot ko. Isa na siyang biktima. At ikaw ang isa sa mga salarin. At sa sandaling iyon, sa itaas ng hagdanan, isang maliit na figura ang lumitaw. Si Miguel. Ang isang mata niya ay may pasa. At ang kanyang paggalaw ay tila hirap. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, at pagdating sa huling baitang, tumakbo siya papalapit sa akin. Binuhat ko siya. Hindi ko ininda ang sakit sa aking likod. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nandito na si Papa, Miguel. Tapos na ang lahat, bulong ko sa kanya. Wala nang mananakit sa'yo. Sorry po, Papa, bulong niya sa aking tainga. Sinubukan ko pong maging matapang. Ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko, sagot ko, at sa unang pagkakataon, ang aking boses ay nabasag. Halika na, alis na tayo dito. Naglakad kami papalabas ng bahay, habang ang mga santos ay nagsisigawan ng mga insulto at pagbabanta sa aming likuran. Sinubukan ni Marisa na sumunod sa amin hanggang sa kotse. Pero hinarang siya ng isang pulis. Ginang, isang hakbang pa po. At arestuhin na namin kayo for obstruction of justice. Huwag po kayong lalapit sa sasakyan. Habang isinasara ko ang pinto ng kotse, nakita ko ang mukha ni Marisa sa huling pagkakataon. Isang mukha na puno ng galit, pagkalito, at takot. Tapos na. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang pagsagip ay naging matagumpay. Ngayon, sisimulan na namin ang susunod na kabanata. Ang paglaban. Mula sa bahay ng mga santos, hindi kami umuwi. Dumiretso kami sa ospital. Sa aking sariling ospital. Ang lugar na dati simbolo lang ng aking trabaho, ngayon ay naging isang kanlungan. Isang lugar kung saan alam kong magiging ligtas ang aking anak. Habang nasa biyahe, si Miguel ay mahigpit na nakayakap sa akin. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin. Walang nagsasalita sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng makina ng kotse at ang marahang paghigbi na pinipigilan ni Miguel. Pagdating namin sa ospital, si Elenita ay naghihintay na sa amin sa isang pribadong silid sa pediatrics ward. Ang kanyang mukha ay isang halo ng propesyonal na pag-aalala at personal na galit. Joy, sabi niya, at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miguel. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hi Miguel, sabi niya sa pinakamalumanay na boses. Ako si Tita Lenny, kaibigan ng papa mo. Titingnan lang natin kung may mga ouchies ka, okay? Para magamot natin. Si Miguel ay tumingin muna sa akin. Tila humihingi ng pahintulot. Tumango ako at ngumiti. Isang ngiti na pilit, ngunit sapat na para sabihin sa kanya na, okay lang, anak. Ligtas ka dito. Ang pagsusuri ay isa sa mga pinakamasakit na karanasang pinagdaanan ko sa buong buhay ko. Mas masakit pa kaysa sa anumang operasyon na ginawa ko. Habang ako'y nakatayo sa isang sulok ng silid, pinapanood si Elenita na dahan-dahang sinusuri ang aking anak. Ang bawat bagong pasa na natutuklasan niya ay tila isang suntok sa aking sikmura. Nandoon ang mga pasa sa braso na nakita sa video. Ang pamamaga sa kanyang mata. Ang marka ng sampal sa kanyang pisngi. Ngunit may higit pa. Isang bagay na mas malala. Joy, pwede mo bang tulungan si Miguel na tanggalin ang kanyang damit pang itaas? Pakiusap ni Elenita. Ang kanyang boses ay seryoso. Tinulungan ko si Miguel. At nang mahubad ang kanyang damit, paeho kaming napahinto ni Elenita. Ang likod ng aking anak ay puno ng mga lumang marka. Mga peklat. Mga guhit na maputla na, ngunit malinaw pa rin. Mga guhit na may isang pamilyar na itsura. Isang itsura na nakikita ko sa mga biktima ng pang-abuso. Ano yan? Tanong ko. Kahit nasa kaibuturan ng aking puso bilang isang doktor, alam ko na kung ano ang mga iyon. Hinawakan ni Elenita ang isang maliit na ilaw at maingat na sinuri ang mga marka. Ang kanyang paghinga ay mabigat.
Nang tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng galit. Joy, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay mga marka ng sinturon. Sinturon. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Sinturon. Ang aking anak ay pinapalo ng sinturon. May ilan pa dito, sabi ni Elenita. Itinuturo ang mga hita ni Miguel. Base sa kulay at itsura ng mga peklat, ang mga ito ay hindi bago. Ang ilan dito ay may 1 linggo na. Ang iba, mas matagal pa. Humawak ako sa pader para suportahan ang aking sarili. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Ito ay hindi 1 beses lang nangyari. Hindi ito dahil sa isang paglalaro na nauwi sa sakitan. Ito ay matagal nang nangyayari. Isang sistema ng pagpapahirap. Isang sikretong impyerno na pinagdadaanan ng aking anak sa ilalim ng aking sariling bubong. At wala akong kamalay-malay. Si Miguel, na nakaupo sa examining table, nakasuot na manipis na hospital gown, ay tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lungkot na hindi nababagay sa isang 9 na taong gulang na bata. Miguel, sabi ni Elenita, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sino ang gumawa nito sa'yo, anak? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa kanyang mga kamay. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig. Napakalamig. Anak, tingnan mo si Papa, sabi ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Huwag kang matakot. Wala nang mananakit sa'yo. Pangako. Tumingin siya sa aking mga mata. At sa wakas, nagsalita siya. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ang siyang tuluyang dumurog sa anumang natitira sa aking puso. Si Tita Susan po. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Kapag hindi ko po sinusunod ang gusto ni Kuya Marco, pinapalo niya po ako ng sinturon. At si Mama po, tanong ko, nanginginig ang boses. Nag-iwas siya ng tingin. Sabi po ni Tita Susan, kapag nagsabi daw po ako sa inyo, sasabihin daw nila na sinungaling ako, na nababaliw ako. Huminto siya, at huminga ng malalim. At sabi po ni Mama, iwan niyo daw po kami, kapag nalaman niyo na isa akong problem child. Problem child. Ang aking anak, na isang biktima, ay pinalabas na siya ang problema. Isang matinding galit ang biglang umakyat mula sa aking sikmura. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi ito ang malamig at kalkuladong galit na naramdaman ko kanina. Ito ay mainit. Nag-aalab. Niyakap ko si Miguel ng mahigpit. Makinig ka sa akin, Miguel, sabi ko, ang boses ko'y basag na. Wala kang kasalanan dito. Wala. At hinding-hindi kita iiwan. Kahit kailan. Naririnig mo ba ako? Kahit kailan. Opo, Papa. Sisiguraduhin ko na ang mga taong gumawa nito sa'yo ay hindi na kailanman makakalapit sa'yo. Sisiguraduhin ko na matatakot silang bigkasin ang pangalan mo, sabi ko. At habang yakap ko ang nanginginig na katawan ng aking anak, alam ko na. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kustodiya. Ito ay para sa hustisya. Para sa bawat latay ng sinturon. Para sa bawat luhang pumatak. Para sa bawat takot na itinago niya. Magbabayad sila. Lahat sila. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang digmaan. Hindi ito isang digmaan na ginagamitan ng dahas o sigawan. Ito ay isang digmaan na nilalabanan sa loob ng mga korte, sa pamamagitan ng mga papeles, at sa harap ng malamig na mata ng hustisya. Ang pamilya Santos, kumuha sila ng isang mamahaling abogado. Isang abogado na kilala sa pagiging magaling at sa pagiging marumi maglaro. Sa unang pagdinig pa lang, sinubukan nilang siraan ang aking pagkatao. Sinabi nila na ako ay isang absentee father. Isang amang laging wala, abala sa trabaho. Isang amang walang alam sa kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang pamilya. Sinubukan nilang palabasin na ang video ay hindi pang-abuso. Ang sabi nila, ito ay isang tradisyon ng pamilya. Isang paraan na matinding pagdidisiplina para hubugin ang pagkatao ng isang bata. Tradisyon. Disiplina. Mga salitang ginamit nila para pagandahin ang isang karumal-dumal na gawain. Habang nakaupo ako sa korte at pinapakinggan ang kanilang mga kasinungalingan, naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ngunit sa tabi ko, si Chris ay kalmado lang. Hinawakan niya ang aking braso at bumulong. Hayaan mo silang magsalita, Joy. Hayaan mo silang ibaon ang sarili nila sa sarili nilang kasinungalingan. At tama siya. Dahil habang sila ay abala sa pagsira sa akin, si Chris at ang kanyang team ay abala sa paghuhukay ng kanilang mga lihim. Hindi lang namin ginamit ang video ni Mang Ben bilang ebidensya o ang medical report na ginawa ni Elenita. Mas malalim pa doon ang aming ginawa.
Inimbestigahan namin ang mga bank account ng pamilya Santos. At doon, natuklasan namin ang isang bagay na nagpatibay sa aming kaso. Ang 3 milyong pisong nawawala sa aming joint account ni Marisa. Natunton namin kung saan ito napunta. Ito ay ginamit ni Marisa para bayaran ang mga utang ng kanyang ama na si Ricardo at ng kanyang kapatid na si Henry mula sa kanilang construction company. Ang kanilang negosyo ay palubog na pala, puno ng utang, at ginagamit nila ang pera ng aming pamilya, ang pera na pinaghirapan ko, para takpan ang kanilang mga problema. Ito na ang aming alas. Ang pang-abuso kay Miguel ay hindi lang pala dahil sa kanilang masamang pag-ugali. Ito ay isang transaksyon. Sinaktan nila ang aking anak, kapalit ng suporta at pera mula kay Marisa. At si Marisa, 6 na buwan na ang lumipas. Ang buhay sa Maynila ay nagbago na. Para sa amin, ito ay isang bagong simula. Kami ni Miguel ay lumipat na. Iniwan na namin ang bahay na iyon, ang bahay na puno ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. Nakahanap kami ng isang mas maliit na apartment, malapit sa Rizal Park. Isang lugar na mas simple, mas payapa. Ngayon ay Sabado. Habang nakaupo ako sa aming maliit na kusina, ninanamnam ang aking kape, pinapanood ko si Miguel. Nakaupo siya sa lamesa, seryosong-seryoso sa pag-aaral ng plano para sa isang bagong modelong eroplano. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Wala na ang mga pasa sa kanyang mga braso. At ang pinakamahalaga sa lahat, wala na ang laging nananahan na takot sa kanyang mga mata. Ang takot na iyon, na parang isang hayop na laging nakakulong, ay pinalaya na. Pa, tawag niya sa akin, hindi inaalis ang tingin sa papel. Oh, anak. Huminto siya sandali, at pagkatapos ay nagtanong. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Nararamdaman ko. Hindi na po talaga sila babalik. No. Ang tanong niya ay parang isang maliit na tinik na kailangan niyang bunutin para tuluyang gumaling. Lumapit ako sa kanya. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Hindi na, Miguel. Pangako yan. Sabi ko sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Ang hukom ay naglabas ng isang kautusan na bawal na silang lumapit kahit sa eskwelahan mo. At kung sinuman sa kanila ang susubukang tumawag, malalaman agad ng mga pulis at ni Tita Chris mo. Ngumiti siya. Isang maliit na ngiti ng ginhawa. Hindi ko na sinabi sa kanya ang buong detalye. Hindi ko sinabi sa kanya na ang dating makapangyarihang pamilya Santos ay halos hindi na makakain ngayon ng 3 beses sa isang araw. Si Lolo Ricardo niya ay nawalan ng parte sa kanilang construction company. Ang kanilang malaking bahay sa subdivision ay isinubasta na para pambayad sa mga utang at sa mga gastusin sa korte. Ang kanyang tita Susan at tito Leo ay lumipat na sa ibang probinsya. Dahil pagkatapos kumalat ang video ni Mang Ben sa kanilang komunidad, wala nang kahit sinong kaibigan nila ang gustong makita kasama sila. Itinakwil sila ng kanilang sariling mga kaibigan. At si Marisa, siya ay nagpapadala ng mga sulat. Mga sulat na puno raw ng pagsisisi, ayon kay Chris. Pero hindi ko na iyon binabasa. Si Chris na ang naglalagay ng mga iyon sa aming file, bilang ebidensya ng kanyang patuloy na pagtatangka na makipag-ugnayan. Para sa kanila, iyon ang pagguho ng kanilang maliit na imperyo ng kayabangan. Para sa amin, ito ay simpleng simula lang ng isang payapang buhay. Ano pong iniisip nyo, pa? Tanong ni Miguel, at sa wakas ay tumingin na sa akin. Ngumiti ako at ginulo ko ang kanyang buhok. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte, sabi ko. Kasi may anak akong tulad mo. At iniisip ko na simula ngayon, palagi na tayong magiging isang team. Isang team kung saan, hinding-hindi natin hahayaan na may manakit sa isa't isa. Tumango siya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay malaki na. Tunay. Mula sa puso. Tinapos namin ang aming agahan. Kinuha namin ang aming mga backpack. At lumabas kami ng aming apartment. Ang sikat ng araw sa Maynila ay matindi at maliwanag. At sa aming harapan, ay isang buong araw na para lang sa aming dalawa. Isang araw na malaya sa takot. Isang araw na puno ng kapayapaan. At isang araw na may katiyakan, na ang hustisya, ay hindi lang isang salita sa mga libro ng batas. Ito ay isang tunay na lakas, isang puwersa na maaari mong makamit, kapag handa kang lumaban para dito. Salamat sa pakikinig sa aking kwento, hanggang sa dulo. Kung ito ay nakaantig sa inyo, sana ay ilik ninyo, at i-comment sa ibaba kung anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo. At huwag kalimutang sabihin kung taga saan kayo. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Dahil marami pa kaming mga kwentong ibabahagi. Ang hustisya ay hindi lang isang salita sa mga libro. Ito ay isang lakas, isang puwersa na kailangan mong ipaglaban. Lalo na para sa iyong anak. Ito na kami ngayon ni Miguel,
payapa na, malaya na. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento hanggang sa dulo. Kung ito ay nakaantig sa inyo, pakilike po ang video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag din pong kalimutan sabihin kung saan kayo nanonood. At para sa mas marami pang kwentong tulad nito, mag-subscribe na po kayo dahil marami pa tayong mga kwentong pagsasaluhan.